Narito ang isang kwento na nagbigay ng maraming tanong tungkol sa batas at hustisya lalo na sa India. Isang mapagmahal na asawa at ina ang natagpuang nahulog mula sa isang mataas na palapag. Sa unang tingin, akala ng lahat ay isa lamang itong aksidente. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumalabas sa mga lihim at kwento na hindi inaasahan ng marami. Ang kwento ay nagsisimula sa isang kilalang lungsod sa Haryana na tinatawag na Gurgaon, na kilala rin bilang Gurugram sa India. Dito matatagpuan ang isang lugar na tinatawag na Gwalpahari, at sa lugar na ito ay may isang community na tinatawag na Ansal Valley View. Noong 2018 sa Tower Number 3, Floor A, Flat Number 804 ng Ansal Valley View Society, naninirahan ng isang maliit na pamilya na binubuo ni Vikram Chauhan at Deepika Chauhan, kasamang kanilang dalawang anak, isang 4 years old na babae at isang 6 months na anak na lalaki. Si Vikram ay isang senior executive sa isang kilalang infrastructure development firm, samantalang si Deepika ay nagtatrabaho sa isang kilalang bangko. Masasabing matagumpay ang pamilyang ito at wala silang kakulangan sa anumang bagay. Kumbaga, lahat ay maayos. Ngunit dumating ang araw noong October 27, 2018, ang araw ng pagdiriwang ng Karva Chauth. Sa pagdiriwang na ito, ang mga asawa ay nag-aayuno para sa mahabang buhay ng kanilang mga asawa. Si Deepika ay nag-ayuno rin para sa mahabang buhay ng kanyang asawang si Vikram. Sumapit ang 9:30 ng gabi, sinabi ni Deepika kay Vikram na pupunta siya sa balkonahe upang tignan ang buwan para makapagdasal para sa Karva Chauth. Si Vikram naman ay nasa kwarto kasama ang kanilang mga anak. Naglalaro at nagpapalipas ng oras. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang may narinig na malakas na tunog na parang may mabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas. Ito'y nangyari eksaktong 9:37 ng gabi. Dahil sa ingay na iyon, agad na nagtungo sa lugar ang mga security guard, ang watchman at ilang mga tao na naglalakad-lakad sa paligid ng gusali. Pagdating nila, nakita nila ang isang babae na nakahandusay sa lupa. Nang lapitan nila ito, nakilala nila na si Deepika ito. Kilalang kilala ng mga tao sa lugar ang isa't isa at alam nila na si Deepika Chauhan ay nakatira sa ikawalong palapag ng gusali. Kaya't malinaw na mula doon siya ay nahulog. Sa parehong community na iyon ay nakatira rin ang kapatid ni Deepika. Ito ay si Manju Ahuja, isang kakilala ang agad na nagbalita sa kanya tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Agad naman tumakbo si Manju patungo sa lugar at kasama ang tuklong ng iba pang mga tao mula sa community, dinala nila si Deepika sa pinakamalapit na ospital. Habang nangyayari ito, napansin ng isang security guard na hindi nakikita si Vikram, ang asawa ni Deepika. Kaya't nagdesisyon ng mga security guard na pumunta sa kanilang flat para hanapin siya. Na makarating siya doon, pinagbuksan siya ni Vikram ng pinto. Sinabi sa kanya ng security guard ang lahat ng nangyari, na nahulog ang kanyang asawa mula sa gusali at dinala na ito sa ospital. Nang marinig ito, labis sa nagulat at nabahala si Vikram. Agad din siyang tumakbo patungong ospital. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang wala na si Deepika. Bumagsak ang matinding kalungkutan sa kanilang tahanan. Naiwan ang kanilang dalawang maliliit na anak. Ngayon, paano na sila at paano sila haharap sa ganitong sitwasyon? Dahil aksidente ang kaso, agad na tumawag ang mga tao sa ospital ng pulisya. Di nagtagal, dumating ang mga pulis sa ospital at nagsimula ang investigasyon. Kinausap nila si Vikram tungkol sa nangyari. Ayon kay Vikram, naghahanda si Deepika para sa Karva Chauth at sinabi nitong pupunta siya sa balkonahe upang tignan ang buwan. Pagkalipas ng ilang minuto, may narinig na malakas sa tunog ng pagbagsak at sa pamamagitan ng security guard ay nalaman ni Vikram na nahulog si Deepika mula sa gusali. Habang iniimbestigahan, napansin ng pulisya na may mga sugat si Vikram sa kanyang kamay, kasama na ang mga gasgas at isang bahagi na may benda. Nang tanungin siya ng mga pulis tungkol dito, sinabi niya nagkaroon siya ng maliit na aksidente. Dagdag pa niya, napansin niyang ilang buwan nang tila malungkot si Deepika at mukhang dumaranas ng depresyon. Ayon sa kanya, maaring dahil dito ay nagdesisyon si Deepika na tumalon mula sa gusali. Pagkatapos marinig ang kanyang pahayag, nagdesisyon ng pulisya na magpadala ng isang team sa flat ni Deepika upang suriin ang lugar kung saan siya tumalon. Nang inspeksyonin ng pulisya ang balkonahe, nakita nilang may ilang paso na basag na maaring pinagtapakan ni Deepika bago siya tumalon.
Habang patuloy na nag-iimbestiga, nakausap nila ang ilang residente ng community at nalaman nila na hindi maganda ang relasyon ng mag-asawang Vikram at Deepika. Madalas silang mag-away at ilang beses na rin sinaktan ni Vikram si Deepika. Dahil sa mga impormasyong ito, nagsimula na magduda ang pulisya kay Vikram. Samantala, bandang 3 ng madaling araw, dumating sa ospital ang ama ni Deepika, si Hare Krishna Ahuja. Sa puntong iyon, wala pa siyang idea kung ano talaga ang nangyari. Tumawag ang anak niyang si Himanshu at sinabing nahulog si Deepika mula sa gusali at nasa ospital na. Pagsapit ng umaga ng October 28, nagsampa ng reklamo si Hare Krishna Ahuja laban sa kanyang manugang na si Vikram. Ito ay sa DLF Phase 1 Police Station. Inakusahan niya si Vikram na itinulak ang kanyang anak mula sa gusali. Base sa kanyang paniniwalang hindi na maganda ang relasyon ng mag-asawa sa nakalipas na 6 na buwan. Ang pulisya ay naging seryoso sa reklamo at agad na inaresto si Vikram. Ito'y para isailalim sa masusing interogasyon. Kasabay nito, kinuha rin nila ang mga mobile phone ni Vikram at Deepika para sa investigasyon. Patuloy din ang pulisya sa pag-interview sa mga residente ng community upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Sinimulan nilang alamin ang mga detalye tungkol sa buhay ng mag-asawa, kabilang na kung kailan sila nagsimulang manirahan doon, kung paano ang kanilang relasyon at kung mayroon bang mga kaaway o problema sa trabaho. Kinausap din nila ang mga magulang ng parehong panig upang makuha ang kanilang pananaw. Napag-alaman na ikinasal sina Deepika at Vikram noong February 2012 sa isang love-cum-arranged marriage. Ang love-cum-arranged marriage ay tumutukoy sa kombinasyon ng pag-ibig at arranged marriage, kung saan ang mga individual ay unang-munang nagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa at kalaunan ay formal na inaayos at inaaprubahan ng kanilang mga pamilya ang kasal. Sa ganitong uri ng kasal, ang magkasintahan ay may pagkakataong pumili ng kanilang magiging kapareha batay sa mutual na pagmamahal habang iginagalang pa rin ang tradisyon ng pagkakasali at pag-aapruba ng pamilya. Sa kaso nila Vikram at Deepika ay parehong masaya ang kanilang mga pamilya sa kanilang kasal dahil pareho silang matagumpay sa kanilang mga karera. Noong 2015, nagdesisyon silang bumili ng sariling bahay dahil sa lumalaki na ang kanilang pamilya at kailangan na din ng malaking espasyo. Sa parehong panahon, may isa pang mag-asawa na nakatira rin sa Ansal Valley Society. Ito'y sina Shefali Pasin Tiwari at ang kanyang asawa na si Kunal Tiwari. Si Shefali ay isang journalist na nagtatrabaho bilang freelancer. Ibig sabihin, hindi siya konektado sa anumang partikular na news agency, kundi nagtatrabaho para sa iba't ibang ahensya at kumikita ng pera sa ganitong paraan. Ang kanyang asawa na si Kunal naman ay isang negosyante. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsimula pa noong panahon nila sa kolehiyo at ang kanilang kasal ay isa ring love-cum-arranged marriage. Ang Tiwari couple ay may 2 flats sa Ansal Valley Society. Ang isa ay kanilang tinitirhan habang ang isa pang flat na nasa Unit 804 ay bakante at nais silang ibenta. Ang panahong iyon ay naghahanap din ng flat ang Chauhan couple. Sa pamamagitan ng isang broker ay nabili ni Vikram at Deepika ang nasabing flat noong 2015 at doon na nga sila lumipat. Patuloy na inimbestigahan ng pulisya si Vikram at sinusubukan ng iba't ibang paraan upang malaman ang katotohanan. Gayunpaman, mariing tinanggi ni Vikram ang anumang pagkakasangkot sa pagkasawi ng kanyang asawa. Sa kanilang patuloy na pakikipag-usap sa mga residente ng community, may isang babae na lumapit sa pulisya. Ang kanyang flat ay nasa harap mismo ng gusali kung saan nakatira sina Vikram. Siya si Lina, ang saksi na nasa parehong gusali at parehong nasa 8 palapag. Kaya't ang kanilang mga flat ay eksaktong magkaharap. Binigay ni Lina ang kanyang pahayag sa pulisya at sinabi na noong gabi ng October 27, bandang 9:30 ng gabi, nakita niyang nasa balkonahe sina Vikram at Deepika, kasama ang isa pang lalaki na nagngangalang Amit Chauhan. Si Amit ay kapatid ni Vikram at madalas itong pupunta sa kanilang society, kaya nakilala siya agad ni Lina. Ayon kay Lina, dinala ni Vikram si Deepika sa balkonahe at kasama si Amit. Tinulak nila si Deepika mula doon. Matapos makita ang nangyari, tinawag ni Lina ang kanyang asawang si Surendra at nakita rin nito ang insidente. Dahil dito parehong si Lina at Surendra ay naging mga saksi sa krimen. Gayunpaman, patuloy pa rin tinanggi ni Vikram ang akusasyon at sinabi niyang walang dahilan para gawin niya iyon sa kanyang asawa, lalo na't mayroon silang mga anak. Kinabukasan na October 29,
Bumalik ang pulisya sa flat ni Vikram at Deepika upang i-recreate ang insidente. Sinubukan nilang tukuyin kung si Deepika ay tumalon ng kusa o kung siya ay tinulak. Sa kanilang pagsusuri, wala silang nakita, maliban sa mga basag na paso sa balkonahe. Napansin din nila na medyo mataas ang balkonahe kahit mahirap para kay Deepika na basta na lamang tumalon nang hindi tumapak sa mga paso. Ito ay nagbigay ng posibilidad na maaring umakyat siya sa mga paso upang tumalon o kaya naman ay tinulak siya tulad ng sinabi ng mga saksi na sina Lina at Surendra. Samantala, naglunsad ang paghahanap ang isa pang team ng pulisya upang mahanap si Amit. Ngunit siya ay nawawala. Sinaliksik nila ang kanyang bahay at ang kanyang opisina, ngunit walang bakas ni Amit kahit saan. Sa parehong araw, October 29, kinanap ang libing ni Deepika Chauhan. Sa kabilang banda, lumabas sa mga pagsusuri na may mga marka ng daliri sa kanyang leeg. Indikasyon na siya ay ginamitan ng matinding puwersa sa parting iyon. Bukod ba dito, may mga bakas sa ilalim ng kanyang mga kuko na malamang ay mula sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili laban sa umaatake. Nang suriin ang kanyang mga paa, walang bakas ng dumi o sugat na isang kakaibang detalye. Kung nabasag ang mga paso, dapat sana'y nagkaroon siya ng mga sugat o dumi man lang sa paa, ngunit walang ganito sa kanyang katawan. Napansin din ng pulisya na may mga sugat si Vikram sa kanyang mga kamay noong gabing dinala siya sa ospital. May benda rin siya sa isa sa kanyang mga kamay na maaring tinakip sa mga gasgas na natamo mula sa pakikipaglaban kay Deepika. Ayon sa kapatid ni Deepika, noong October 24, nagpunta sina Vikram, Deepika at ang kanilang mga anak sa Nainital para magbakasyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit si Deepika kaya kinailangan nilang bumalik sa Gurgaon noong October 26. Ang kapatid ni Deepika ay nakatira rin sa parehong society at madalas na pumupunta sa bahay ng kanyang kapatid upang makikain. Ngunit sa araw ng insidente, October 27, hindi sila nagkausap ni Deepika. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang kapatid bandang 9:27 ng gabi. Ngunit hindi sinagot ni Deepika ang tawag at sa halip ay nagpadala ng text message na nagsasabing huwag na siyang pumunta para kumain doon at maghanap na lamang ng ibang mapagkukunan ng hapunan. Pagkalipas ng 10 minuto, bandang 9:37 ng gabi, nangyari ang insidente. Naniniwala rin ang kapatid ni Deepika na si Vikram ang may sala. Ang lahat ng ebidensya mula sa mga report, mga testimonya ng saksi at mga kakaibang kilos ni Vikram ay nagtuturo sa kanya bilang pangunahing suspect sa pagkasawi ng kanyang asawa. Di kalaunan, napag-alaman ng mga pulisya na may namamagitan kina Vikram at Shefali. Plano nila makipaghiwalay mula sa kanilang mga asawa para magkasama na sila ng walang balakid. Pinapakita ng mga ebidensya mula sa mga email at G-Talk messages na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang namamagitan kina Vikram at Shefali. Nagsimula ang kanilang relasyon noong November 2017 at naging mas malalim pa ito hanggang sa punto na nagsama silang dalawa sa isang bakasyon sa Leh Ladakh noong April 2018 kung saan nagpanggap pa silang mag-asawa. Habang patuloy ang kanilang relasyon, naging mas komplikado ang sitwasyon, lalo na sa kanilang mga pamilya. Si Vikram na may 2 anak at si Shefali na mayroon ding sariling pamilya. Sila ay parehong nagkaroon ng mga alitan sa kanilang mga asawa. Nalaman ng kanilang mga partner ang kanilang lihim na ugnayan kahit kinailangan nilang magsinungaling para maitago ang kanilang relasyon. Sinabi ni Vikram kay Deepika na si Shefali ay isang kaibigan lamang. Gayon din ang paliwanag ni Shefali sa kanyang asawa. Ngunit hindi ito lubos na pinaniniwalaan ng kanilang mga partner. Sa huli, ang kanilang lihim na relasyon ay naging ugat ng alitan sa kanilang mga pamilya. Ang mga bagong ebidensya na tuklasan ng pulisya, kabilang na ang mga mensahe at emails, ay nagbigay ng higit pang konteksto sa motibo ni Vikram. Ang dalawa ay nag-iimbak ng mga litrato at video ng kanilang mga masiselang sandali sa isang pangkaraniwang email account. Mayroon din silang daan-daang usapan at palitan ng email sa pagitan ng dalawa na nagdedetalye ng plano para paslangin si Deepika. Sa katunayan, ng huling utos na tapusin si Deepika nung gabing iyon sa ganap na 9:37 ay galing kay Shefali. Sinabi niya, itulak mo siya sa balkonahe. Planado na nila ang pag-aalis kay Deepika mula sa kanilang buhay upang mapatuloy ang kanilang relasyon ng walang hadlang. Dahil sa lapis na pananakit at panggigipit, si Vikram ay determinado na makuha ang kanyang layunin na hiwalayan si Deepika upang makasal siya kay Shefali. Sa kabila ng mga pagsubok na pigilan siya ng kanyang mga magulang at ang pagtanggi ni Deepika na magbigay ng diborsyo para sa kapakanan ng kanilang mga anak, si Vikram ay naging marahas at paulit-ulit na inabuso si Deepika.
Umaasang mapipilitan itong sumuko at pumayag na sa divorce. Sa kalaunan, ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay umabot sa suktulan at ang resulta ay ang pagkasawi ni Deepika. Ang mga pangyayari bago ang insidente tulad ng pisikal na pananakit ni Vikram at ang kanilang mga alitan tungkol sa diborsyo ay nagbigay ng matinding dahilan para sa mga hinala ng pulisya na si Vikram talaga ang maaring nasa likod ng nangyari kay Deepika. Kahit gaano pa siya kabahala, si Deepika ay nagtitiis para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ikinuwento ni Deepika sa mga magulang niya ang lahat ng ginagawa ni Vikram sa kanya. Kahit muli silang pumunta sa kanilang bahay, ang kanyang ama ay galit na galit at sinampal si Vikram. Sinabihan siyang lumayo kay Shefali at mag-focus na lang sa kanyang pamilya. Nangako naman si Vikram na hindi na makikipag-usap kay Shefali. Ngunit hindi siya nagbago. Patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan kay Shefali. Noong July at August, natagpuan ng ilang mga kahinahinalang mga mensahe ng dalawa. Sinabi ni Shefali kay Vikram na siya ay magiging ina at kailangan nila magpakasal bago ang kapanganakan ng bata dahil hiwalay na siya sa kanyang asawa. Kahit sinimulan nilang planuhin kung paano alisin si Deepika sa kanilang landas. Habang sila ay nasa Ladakh, naisip ni Shefali ang isang plano. Inalok niya si Vikram na dalhin si Deepika sa isang bundok at itulak mula roon para magmukha itong aksidente. Nagustuhan ni Vikram ang ideya at nagsimulang magplano. Sinabi niya sa kanyang asawa na kailangan nilang pumunta sa isang lugar dahil ang kanilang relasyon ay hindi maganda sa loob ng matagal na panahon. Kung maglalaan sila ng oras na magkasama, baka lahat ay magiging maayos ayon kay Vikram. Pero si Deepika ay sobrang galit sa kanyang asawa at tumangki na pumunta kahit saan. Sa huli ay napilit siya ni Vikram. Kaya noong October 24, pumunta sila sa Nainital kasama ang kanilang mga anak. Pagdating nila, pumasok si Deepika sa banyo para mag-refresh. Samantalang si Vikram ay nagchat kay Shefali at binibigyan siya ng updates tungkol sa kanilang pagdating at pagstay sa hotel. Biglang lumabas si Deepika mula sa banyo at pumunta naman si Vikram sa banyo upang maganda. Sa pagmamadali, nakalimutan ni Vikram na tanggalin ang chat nila ni Shefali. Ngayon, habang naghihintay si Deepika na maghanda ang kanyang asawa, may notification sa cellphone ni Vikram. Napansin ni Deepika na may mensahe si Shefali na nagsasabing all the best. Nakaramdam siya ng kaunting pag-alala kung bakit nagsabi si Shefali ng all the best. Nagsimulang basahin ni Deepika ang mga mensahe ng kanyang asawa. Sinabi ni Vikram kay Shefali na magtatagumpay siya sa plano at babalik lamang kapag ito ay matagumpay. Sinabi ni Shefali na all the best at doon nga naintindihan ni Deepika na may mali at tiyak na may ginagawa si Vikram na hindi maganda. Bago umalis, inilagay ni Deepika ang telepono at nag-act na parang wala siyang alam. Sinabi ni Vikram na maglalakad-lakad sila, ngunit si Deepika ay nagbigay ng dahilan na hindi siya makalabas at manatili na lang sa hotel. Noong October 26, bandang 11:41 na umaga, nag-chat siya na mukhang hindi pupunta si Deepika sa bundok dahil sa sumama ang pakiramdam nito. Mula pa noong una, natakot na si Deepika sa taas. Nagalit si Shefali sa mensahe ni Vikram at tinawag siyang loser. Sinabing hindi siya marunong gumawa ng tama. Nagalit din si Vikram ngunit hindi niya ito mailabas. Sinabi ni Shefali na maghintay ka na lang hanggang gumaling siya. Kahit na abutin pa ng 10 araw, manatili ka roon at tapusin ang trabaho bago umuwi. Noong October 26, nagpilit si Deepika na umuwi na ng Gurgaon. Sa gabing iyon tulad ng dati, dumating ang kapatid ni Deepika para kumain ng hapunan sa bahay. Ngunit nag-aaway si Deepika at Vikram. Kaya nang dumating ang October 27, kahit na may tensyon sa bahay, dinaos pa rin ni Deepika ang carva shoot. Ito'y para kay Vikram. Sinabi niya kay Vikram na umuwi na maaga, ngunit sa araw na iyon, mas late si Vikram kaysa sa karaniwan. Nalaman ni Deepika na kasama niya si Shefali at nagsimula sila mag-away muli. Pati na rin nagkaroon sila ng pisikal na labanan. Dumating din sa bahay ang mga magulang ni Vikram ng oras na iyon at pinayuhan siya bago umalis ng 9:30 ng gabi. Noong una tumanggap si Deepika ng tawag mula sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito sinagot at nag-text na huwag pumunta sa bahay para sa hapunan. Nang magtanong ang kanyang kapatid, sinabi ni Deepika na sasabihin niya sa kanilang mga magulang ang tungkol sa relasyon ni Vikram. Nag-text din siya sa kanyang kapatid na tanggalin ang lahat ng kanilang mga mensahe. Ilang oras bago nito, noong 7:43 ng gabi, nag-chat sina Vikram at Shefali sa G-Talk. Sinabi ni Vikram na binigyan niya ng pisikal na pang-abuso si Deepika at sumisigaw si Deepika dahil dito. Pinadala ni Vikram ang mensaheng iyon kay Shefali at nagpadala siya ng sagot na mayroong malaswang salita na nag-utos na ihagi si Deepika mula sa building. Sinabi ni Vikram na gusto niyang gawin iyon
at tinukso naman siya ni Shefali na gawin na ito. Pagkatapos ito, tinawagan ni Vikram ang kanyang kapatid na si Amit. Nang umalis sa mga magulang ni Vikram ng 9:30 ng gabi, dumating si Amit. Dito lumabas sa mga lihim na matagal nang inaantay. Napag-alaman na hinawakan ni Vikram si Deepika sa bandang lake at hinila siya patungo sa balkonahe. Nang sinubukan nilang itulak si Deepika, nagkaroon sila ng pisikal na labanan. Bago mahulog, mahigpit na nahawakan ni Deepika ang pulso ni Vikram. Siya ay halos nakalabas na sa building. Sinabi niya na huwag siyang paslangin dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Nakuha ni Deepika ang kamay ni Vikram na nagresulta sa isang sugat mula sa kanyang kuko. Nang bumagsak si Deepika mula sa building ng 9:30 ng gabi, mabilis na umalis si Amit. Nilagyan ni Vikram ng bandage ang kanyang pulso at sinira ang ilang mga paso sa balkonahe. Ito'y upang magmukhang si Deepika ang sumubok na umakyat sa mga paso bago tumalon mula sa balkonahe. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang security guard sa flat ni Vikram upang magbigay ng balita. Nakita ng isang babae at ang kanyang asawa mula sa katapat na building ng insidente. May isa pang saksi na narinig ang lahat ng sinabi ni Deepika habang siya ay nahuhulog. Kasama ang kanyang pakiusap na huwag siyang paslangin dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Noong October 29, umamin si Vikram sa kanyang mga nagawa. Noong November 13, inaresto ng pulisya ng Gurugram si Shefali Basin Tiwari dahil sa balak nito na paslangin si Deepika. Sinabi ng mga pulis sa mga mamamahayag na mayroon silang sapat na ebidensya laban kay Vikram at Shefali. Samantala si Amit Chauhan ay nawawala pa rin. Nag-apply si Shefali para sa piyansa at binigyan siya ng korte ng piyansa dahil siya ay buntis ng 7 months. Noong January 2019, nanganak siya ng isang anak na babae. Ngunit sa birth certificate ng bata, ang pangalan ng ama ay si Kunal Tiwari at hindi Vikram Chauhan. Sa kasalukuyan, ang kaso ay nasa korte pa rin. Ang mga anak ni Vikram at Deepika ay hindi maliwanag kung nasaan, pero maaring nasa pangangalaga ng pamilya ni Deepika. Hanggang ngayon wala pa rin tayong makitang updates sa kasong ito o talagang dito na lang matatapos ang kaso ng isang ina na mahal ang kanyang mga anak. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Mabibigyan pa kaya ng hustisya ang pagkawala ni Deepika? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!